pabago ang tarmon. Ginamit ko pong teksto, liwayan itong binasa ng pastor, rin lang din. Mayakit siya po yung libro ng Exodo, versikulo 15, kapitulo 19 hanggang 21. At ano yung makasulat? Ang mga Israelita ay hinabol na ng mga kawal ng Faraon, sakay ng mga kabayo at mga karwahe, nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat. Muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ng mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos, kumuha ng tamborin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamborin. Habang sila'y nagsasayawan, ganito ang inawit ni Miriam: "Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Tinapon niya sa dagat ang mga karwahe at ang mga nakasakay." Ulit po, ako po Alonzo Joaquin Cabaez Salenga. Ako na akong Pastor Cabaez. Ito pong Maningang Kayabe o yung Kepo. Ika na ako pong sermon kaya magatan yung tamburin ng paglaya o istorya ng Propeta Miriam. Disyembre na naman. Marami sa atin ay abot tayo na ang mga ngiti. Ang buwan ng Disyembre ay buwan na siyang pinakapaborito ng karamihan. Marahil dahil ang buwan ng Disyembre ay panahon ng mga Christmas bonuses at mga mahahabang holidays. Ito rin ang huling buwan sa ating kalendaryo. Ilang araw na lang, magpapalit na rin tayo ng taon. Sa mga sandaling ito, ating sariwain at balikan ang mga araw, buwan na lumipas. Pasalamatan natin ang Diyos na nakasama natin siya sa buong taon na ito. Kabi-kabilangan ang mga pagsubok na nagpaalog sa ating pananampalataya, personal, panglipunan, o pandaigdigman ito. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nalampasan natin ito. Tayo ngayon ay sama-sama nagpapatuloy sa pakikibahagi at pagsasabuhay ng misyon ni Kristo. Higit sa lahat, mahalaga sa atin ang buwan ng Disyembre dahil ito ang panahon ng pagdatal at kapaskuhan ni Kristo. Ang pagdatal ay paghahanda ng ating puso at isip upang muli natin paalabin at pasiglahin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pagkakataong ito, ating makikilala at mauunawaan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, maging sa ating lipunan at maging bahagi tayo nito bilang pagkilala na tayo at siya ay iisa sa kabila ng mga pagsubok sa gitna ng nagbabagong panahon. Kung ating suriin ang panahon ng pagdatal ay pagkilala, pagpapanibago at pagpapalakas ng ating pananampalataya, ugnayan at pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Habang inaasam ang muli niyang pagparito. Ang teksto sa Exodo chapter 15 verse 19 to 21 ay isang salaysay tungkol sa pag-awit at pagsayaw ng pagpupuri ng mga Israelita para kay Yahweh. Dahil sa kanyang pagturo sa kanilang mga kaaway, habang sila ay naglalakbay palabas ng Ehipto,
Isang malaking katagumpayan ito para sa kanila, sapagkat pinatunayan ni Yahweh ang kanyang pangako. Sa Exodo chapter 14, verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, bumanatag lamang kayo, kung papaano hinati ni Yahweh ang dagat sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises, upang ang kanyang bayan ay makawala sa kamay ng mga mapang-abuso. Ay siya naman naging dahilan upang lubos na mabuo ang pananampalataya ng mga Israelita sa kanya. Ang mga tagpong ito ay patunay na ang Diyos ay siya laging natin kasama sa bawat oras at pagkakataon. Naririnig niya ang ating mga iyak at nakikita niya ang ating mga kalagayan. Sa Exodo chapter 3 verse 7, hindi niya nais na ang kanyang bayan ay patuloy na maging bihag ng kawalang hustisya, pagsasamantala at pagmamalabis. Isang pangako ng Diyos na siya lagi nating panghawakan at maging daan ito upang tayo din ay maging bahagi ng kanyang pagkilos para sa mga nangangailangan. Sa kwento ng paglaya ng mga Israelita, isang babae ang nanguna sa pag-awit ng pagpuri sa Panginoon, si Miriam. Sa katumbas na kahulugan ng kanyang pangalan sa Hebreo, ang nais kong bigyan ng diin ang salitang ugat na Mara, na nangangahulugang rebelde, at ang salitang Mara, na ang ibig sabihin ay mapait. Mapait ang pang-araw-araw na buhay ng mga Israelitang naging alipin sa Ehipto. Ang sapilitang paggawa ay nagbunga ng pandadahas hanggang sa sukdulang pagpatay sa mga sanggol na lalaki. Subalit sa kabila ng pait ng pang-aapi at pang-aalipusta ng kanyang panahon, buong tapang na lumaban si Miriam, kahit sa muray pa niyang edad, saksi ng sunod-sunod na pamamaslang sa mga lalaking sanggol sa kanyang lahi. Buong pananalig siyang naniwala na may bagong bukas para sa kanila. Hindi siya pumayag na mamamatay na lamang ang kanyang kapatid na si Moises. Siniguro niyang mabubuhay ito at mapupunta sa maayos na kalagayan sa kabila ng bantang kamatayan. At pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkabilanggo, tuluyan na ngang nakalaya ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipto. Matagumpay na nakatawid ang mamamayan ng Diyos sa dagat na nahati para sa kanila. Habang ang tumutugi sa kanila ay nalunod at nangamatay, pagtapos ng daang taon ng pagkaalipin, naranasan ng bayan ng Diyos ang kanyang kamangha-manghang himala, ang pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa kanyang bayang api at dinalimusta na nakasuntong ng kalayaan. Ang pagtugtog ng tamborin ni Miriam, ang kanilang pag-awit at pagsayaw kasama ng mga kababaihan ay nagpapahayag ng kanilang malalim na pananalig sa Diyos na magpapalaya sa kanila. Nang lisanin ng mga Israelita ang Ehipto sa labis nilang pagmamadali, ay hindi na nila nakuha panglagyan ng pampaalsa ang kanilang mga baong tinapay. Ngunit hindi nakalimutan ni Miriam ang kanyang tamborin, dahil buo ang kanyang pananampalataya na makakaawit din siya ng puri kay Yahweh ng buong kagalakan, sapagkat buo ang kanyang paniniwala na sila ay tuluyan ng makakalaya.
Ang tagpo sa ating teksto ay bahagi lamang ng mahabang paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Sa lupain mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Mahaba man ang lakbay tungo sa ating mga pangarap, pagpatuloy lamang tayo sa ating paglalakbay at magdiwang tayo sa mga munting katagumpayan na ating mararanasan ng mga patunay na tayo ay pinapatnubayan ng Diyos. Kagaya ni Miriam na kumuha ng tamborin, umawit, sumayaw at nagpuri sa buhay ng Diyos. Dahil natagumpay silang nakatawid sa dagat na pula, hindi pa man nila nararating ang kanilang paroroonan, ay naramdaman naman ni Miriam at ng kanyang kasama na sa presensya ni Yahweh, sila ay may kapanatagan at katagumpayan. Ang kwento ni Miriam ay kwento ng paglaya. Minupuwa rin kaya katamong yung nebis ang makalaya. Ang kanyang tamborin ang naging simbolo ng kanyang pananampalataya na mapait man ang kanilang mga naging karanasan. Kasama nila ang Diyos na siyang aakay sa kanila tungo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Panatag siyang makakamit din nila ang paglaya. Ngayong Pasko, patuloy tayong umawit at sumayaw. Tangan ang ating mga tamborin ng pananampalataya. Maniwala at magtiwala tayo na ang Diyos ay kasama natin. Lalaya din ang lupa. Makakabalik ang mga bakwit na lumad sa kanilang lupang pinagisnan. Makakaahon sa hirap ang mga magsasaka. Mababawi natin ang mga karagatan sa mga mapangbating dayuhan. Makakalaya rin tayo sa ating mga mapapait na karanasan sa nakaraan. Hindi man ngayon, ngunit hindi bini ang Diyos sa ating mga panalangin. Maging sa ating buhay sa kasalukuyan, marahil hindi pa nga tayo nakakarating sa lugar na ipinangako ng Diyos sa atin, at hindi pa rin ganap ang mga bagay na ating pinapangarap at idinadalangin. Ngunit ang mga teksto na ating batayan sa umagang ito ay maging inspirasyon sa ating lahat na mayroong isang Diyos na kasama natin sa bawat oras at pagkakataon. Nakikita niya ang kalagayan at naririnig niya ang mga hirap na ating pinagdadaanan. Kung kaya ang Yahweh na siyang sumama sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay ay ang katuparan ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos, sabi nga sa Mateo chapter 1 verse 23. Sa ating kasalukuyan, kaya mga kapatid, magiging ganap ang ating pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo kung patuloy tayong magpakumbaba, susunod sa kanyang banal na kalooban, at kung patuloy nating kikilalanin ang ating kahinaan sa kanyang harapan. Matitiyak natin na siya ang ating kasama sa paglalakbay na ito. Hindi pa man natin nararating ang lupain na mayaman at masagana, magpatuloy lang tayo sapagkat ang pagdatal ni Kristo ay ang katuparan ng mga aral ni Moises at ng mga propeta. Ito ang magbibigay sa ating ng kapanatagan upang magpatuloy sa ating lakbayin tungo sa ganap na paghahari ni Kristo dito sa lupa gaya ng sa langit.
hamon din sa atin na isabuhay ang pagiging Emmanuel kung paano tayo sinamahan ng Diyos sa ating lakbayin ay patuloy din tayong maging kasama ng mga taong wala ng ibang inaasahan, hindi ang Diyos. Samahan natin sila hanggang makalabas tayo sa lugar ng pang-aalipin, pagsasamantala at pag-aabuso. Sa gayon, kagaya ni Miriam, darating ang pagliligtas ni Kristo sa atin at ituturing natin ang bawat isa kung paano natin ituring ang ating mga sarili. Sama-sama tayong aawit, sasayaw, dahil panatag tayo sapagkat ang Diyos ay kasama natin. At tulad ni Miriam, tangan natin ang ating mga tamburi ng pananampalataya, buong manalig na nagtitiwala hanggang makamit natin ang ganap na paglaya. Blessed First Sun Advent Season, kaya katamang po, ilagyo ni pa, ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen.